my writings a long time ago. May Alright. nasulat ang article for Panorama. And napasama siya. We're Si Sir coming. Anton. I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now. 'Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place, stars in my toes, and I crinkle my nose wherever it goes. And you always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. Narito na ang Alien Talk. Kasama si Tony Israel. Is it a plane? Is it a drone? Is it a UFO? Kapulang Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay 2019 and welcome sa ating Year 2 episode number 23. Dito sa Alien Talk, Year 2 na po tayo. Nakaka-23 episodes na po ang ating programa. Check ko nga muna kung talagang 23 na nga ba ano ba nakakalimutan ko, ha? Samantala ang ating programang Alien Talk, ang natatanging programa sa Facebook Live na tumatalakay ng mga issue patungkol sa aliens, sa UFOs, sa mga controversies at mga conspiracy theories. Kung meron. At siyempre, dito na nagsimula ang programang ating inabangan, ang Wealth of the Nations. Ha? So anyway, kung may nagkamali, ako correct ko na lang yan mamaya at tungkol dito sa ating episode number. Talaga, hindi pinaghandaan Okay, pabatiin muna natin si kasamang Ed Neri. Magandang gabi sa iyo, Ed. Magandang gabi, Tony. A good day to all our listeners and to those who will be viewing this in YouTube. Please subscribe, Yes, like, and click the bell icon. Ating tama, episode number 23 nga naman, Ed. Talagang masyado, no? Na tawag nito, na absent-minded nalubog na. Well, it happens to the best of us. Okay. Sige. Atin munang batiin ang ating mga early viewers kasi interesting ang ating tatalakayin ngayon. Ito'y talagang UFO. Ha? UFO, biglang tingin. Pero mayroong ibang interpretasyon at mayroong mga paliwanag mamaya ang ating mga kaibigan, no? Ang ating mga guests tungkol dun sa namataan at nakuna ng picture dyan sa may lugar ng Naga sa Bicol. Okay. Batiin muna natin si Fernandez Gilbert. Sabi, abangan ko yan. Kay Venus Valdez Zamora, magandang gabi po. Sir Anton, magandang gabi rin sa iyo, Venus. Kay Volt Di Guzman. Hi, Volt. Talagang si Volt pag UFO ang topic, nandiyan yan, present yan. Kay Ariel Lacañeta, kay Willie Aragon Raelian, always present pagka Alien Talk. Kay Carlito Salibio, good evening. Albert Pulintan Umali. Hi, Albert. Kamusta mo ako kay Rolio King, ha? At siyempre kay G. Ray Galutera, good evening, Sir Ed. And Sir Anton, kanil G. Ray. Yan, si Chito Arcilia. Good evening din sa iyo, Chito. Interesting itong pag-uusapan natin dahil malalim-lalim. Hindi natin inakala na meron palang pagkaparaanan na makapag-communicate ang mga amateur radio operators dito sa Pilipinas doon sa ISS. Ano ba ang ibig sabihin ng ISS, Ed?
International Space Station. Yung International Space Station. At mo na ipakikita itong ating pambungad ng paksa, no? So, dito sa ating papaksain ngayon, ito yung may kinalaman din sa na-capture ni Mr. Jojo Villarreal. Jojo Villarreal. Na ipinoward naman sa akin ng aking kaibigan na si Jason Chan Coco. Mamaya, pakikita ko sa inyong relation namin ni Jason Chan Coco. At dun sa kanyang isinulat, na nataon naman, ang cover nung kanyang isinulat sa panorama, piyesta ng Santo Niño. Yung cover, nikataon bukas, piyesta ng Santo Niño. Tingnan mo naman yan, Jason, ha? May coincidence, ha? Okay, sige, mamaya, ipapakita ko yan. So, ito yung nakunan ni Mr. Villarreal, Jojo Villarreal, doon sa Bicol, sa Naga City, kung di ako nagkakamali. Tama ba, Jason? Tama po. Okay, sige. Camsur, Camarines Sur. Camarines Sur. So, sa biglang tingin, sabi ko nga, wow, UFO. Ayan, no? Ibang shape. Pero nagkanula ako ng ibang shape. Parang hindi ito yung usual na UFO shape na nakikita natin na hollow yung paligid tapos merong parang maliit, merong cylindrical o circular body doon sa gitna niya na umiikot. Parang kakaiba ito, no? Impressive ang pagkakakuha. Siguro maganda yung cellphone niya o yung ano. Pero dito, makikita natin yung observation naman ng isang radio amateur operator na walang iba kundi si Mr. Cheese Apodaca. Mamaya natin siyang we will reach out for Cheese Apodaca para maipaliwanag ito. Samantala, patuloy muna natin si Jason Chan Coco ang ating panawin. Magandang gabi sa iyo, Jason. Magandang gabi po, Sir Anton, Sir Ed, Mary. Good evening. Good evening from Naga City, Camarines Sur. Ayan. Jason Chan Coco here. Jason Chan Coco. Si Jason Chan Coco po, noong bata-bata pa kami, sumulat po siya sa panorama. Ayan. Ito yung cover ng panorama, Santo Niño, Fiesta. Bukas Fiesta rin sa Fiesta ng Santo Niño bukas, sa Fiesta sa Tondo. At kanyang sinulat ay The Truth is Out There. No, ito may patungkol po, nabanggit po niya yung na-mention niya yung aking pangalan. Nung ako yata, nung Jason, nagpo-programa pa ako sa TV kung nahuhuli mo yun dati. Ganun nga po, sir. And one time na interview ka pa nga nun sa TV. Na-interview ako sa TV. mainstream media. Mm-hmm. At doon ako sa may malit na istasyon ng TV. May religious program kami doon. At manaka-naka, nagpapalabas din ako tungkol sa UFOs. Doon sa SBN 21. Wala pang YouTube noon, ha? Naalala mo? Wala pa po. Oo, mag-isa Wala lang. pa nun, YouTube is 2005 ata yan. Oo, Start 2006. 2006 gano'n. So wala pang YouTube, nakikita mo siguro ako nagsasalita mag-isa. Ang nag-udyok sa akin magsalita, itong ang aking experience sa UFO. Ito ang picture ni Jason, isa siyang writer, literary writer. At makikita natin dito sa kanyang Facebook photo, he's giving a toast to Cirilo F. Bautista, national artist. Pinakikita ko ngayon. So, buhay pa ba nung isang taon po yan, nung may parangal kay national artist Cirilo Bautista. Buhay pa ba na pumanaw last year. Pumanaw din ng last year. Last year, May last year. Okay. At ito, no, mayroon kang balagtasan yata at mayroon kang laurel sa iyong sa gilid ng iyong. Okay, now Jason, bago tayo pumalawig, pinorward mo sa akin yung photo, no? Yesterday na nakuha ni Jojo Villarreal. Ano ang nasa isip mo? Una po nagulat ako kasi si Brother Jojo, friend ko dito sa Naga at kilalang nature nature crusader. Mm-hmm. Meron pa nga siyang tawag noon? Meron pa nga siyang shop, tindahan ng mga outdoors products.
Okay. Sa dalawang mall dito na malaki. So I do know him as an outdoorsman. Tapos recently kumukuha siya ng mga videos and photos of nature, beautiful photos. Minsan videos sa mga niya frolic niya sa gabi sa forest. Mga kakaibang yung mga tawag natin dito mga animals sa forest, nocturnal creatures kumbaga. And then recently ito na mga pictures ng magagandang sites. Since rescuer din siya, yung mga tawag nito yung mga kalamidad, tapos karamihan mga gandang sites. So nakita ko na yung photo na yun earlier. It was just another beautiful picture of a sunset. And then later on, perhaps he noticed it also. Nakita niya by zooming towards the picture na there's something there. And then he posted it. When I saw it, although I know si brother Jojo mahilig din sa mga mystical arts. Di ko alam na magkaka-interest siya sa UFO or would think about it. Noticing sa mga comments niya doon sa mga comments din doon sa picture. And he was actually thinking na possible UFO yun. So I was also surprised. And I was thinking, wow, Naga City or Kamsur UFO sighting. So sabi ko, dapat malaman to ng UFOSP or nina Sir Anton, Sir Ed. So that's why I tagged you. Yun. Well, of course, sa akin, pag ni-report mo yan, ang tingin ko talaga dyan, UFO. Di ba? Pag ni-report mo yan, spherical po kasi siya when I looked at it. Spherical. And I just know if there would be an optical illusion if you look at it from afar or from the surface, some lighting anomaly. I don't know, but it looks different nga. No, it looked different. Although may opinion nga si Sir Cheese and may input na talagang ISS. I think he was tracking the ISS kasi. Ganon. Alam niyang dadaan sa area. Okay. Ito sa may part na to ng globe. That's why he immediately responded or commented doon sa post and actually gave trackings of the ISS or International Space Station. Tapos sabi pa nga niya pwede makausap via ano nga po yun, yung radio wave na sinabi niya. Sabi ko, wow, fascinating. Pwede palang makipag-usap sa astronaut if ever. Pag napadaan sa location, sa location na malapit sa'yo. Sabi ko, very fascinating. Yeah, that's right. But then again, some experts siguro would have a different opinion din naman doon. He's also an expert sa ganyan. UFO people naman siguro would see another thing. Kasi nga naman, it looks different nga. Sabi nga rin ni Jojo, parang iba nga rin siya. Kasi nag-comment din si Jojo sa sa page. Parang iba nga rin siya sa ang tawag noon, the usual tip nung ISS. Well, kung yun din ang observation ko na kaya nga napawawa ko. Pero siyempre, laging presumption kapag kausap mo ako, UFO, no? Moving yung si Jojo mismo yung nag-testify na moving kasi shot siya yung nagkumuha ng picture So sabi niya, gumalaw daw talaga, gumagalaw. And then nung slides, nung nag-comment na ISS, parang ISS nga naman kasi nga yung wings niya may pakpak ibang dating, no? At saka kitang-kita may mababanaag mo kung familiar tayo dun sa ISS. Mukhang ganun nga. Although na siyempre hindi pa rin tayo magiging conclusive. Although may tracking apps na pwedeng magpapatotoo na during around that time, nandiyan nga yung ISS. So, kukontakin natin. Ed, may comment ka tungkol dyan. Well, yung tiningnan ko nga yan, originally, parang sabi ko nga, UFO ito Pero after a while, tinitingnan ko nga yung parang zoom
makita mo yun yung kasi may ano yan yung solar panels. Yung ISS mismo may mga solar panels eh. Parang sabi ko parang solar panels ngayon. And then yung tinanong mo ako kung mayroon bang dumadaan na ISS at that time, pinakita ko sa iyo yung ISS tracker. It's a real-time monitoring app na sa internet, online yon. Makita mo nga na anong time, anong date na dadaan in certain areas. So, totoo nga, meron ng orbital path east of Bicol area na dadaan yun. So, makita yon. So, chinek mo rin pala, Ed? Yung track, yung ISS track na yung after we discuss it this morning, tiningnan ko, meron nga 3 orbital paths na dadaan yan. Palayo ng palayo. So, eventually, it will be difficult to see it after a while, a few days. Okay. Nasa linya na yata natin si Cheese. Apodaca. Cheese? Mukhang naputol, ano. Hindi yata niya alam na tumatawag ako. So tatawagan ko si Mr. Cheese Apodaca. Siya yung naka-decipher o discern na ito ay space station. So alamin natin. Hello? Hello, Cheese? Nag-ring. Yan sa biyahe. Hello? Ay, pumasok. Nagri-ring lang. Sa biyahe kasi siya, kaya hindi siya makaano. O, si Nancy Sota watching from Hong Kong. Okay. Hello, Cheese? Yes. Good evening. Medyo nasa biyahe ka nga yata. Medyo maingay. Oo, nasa biyahe ako. Ako, nakamotor. Nakamotor ka? Okay. So, okay. Hindi kita masyadong abalain dahil nakamotor ka. Baka na malagi ka sa alanganin dyan. Hindi, okay lang. Naka-express naman ako eh. Okay. Now, kasama natin si Jason Chancoco ngayon. Si Jojo. Si Mr. Villar ay hindi available. Kaya si Mr. Jason Chancoco ang ating kasama. Medyo maingay yung medyo maingay yung signal mo. Siguro. Hello? Okay, very quickly. Paano mo na-discern agad na ito ay ISS at hindi ito something unusual or something mysterious as a UFO should be? Yes. Unang-una, nag-face ako nung nakita ko ng pinost si George Rial, kasi sanay naman ako manghuli ng mga birds, ng mga satellites natin. So, ang ISS kasi para sa akin, so siya yung kasi yung pinakamalaking satellite sa atin. So, kumbaga, nung nakita ko yung kay George Rial, so tinanong ko siya kung anong oras nakita niya yun at nakuha na ng video. Kung base doon sa aking simulation, sa prediction, sa tracking, na-trace out ko na dumaan talaga sa atin dito yung ISS. Oo. So, yung tugma na oras. Okay, ngayon, hindi ko rin sa part ko lang yun hindi ko alam sa part si Jojo yung nag-post. Kasi unang-una, hindi ko alam kung gaano kalayo kung nakita niya. Oo, kasi totoo nga naman talaga, kung titignan natin sa outer space, actually yung kwan niya nasa 400 kilometers. Yung sa labas ng Earth, hindi ko na may
Buong biyahe kasi. Sige, So, sige. yun ang ano ko doon. So, marami kasi ano eh. Yung light, yung cloud, ang makakapag-determine pa rin dyan, gaano ka kabilis kung tumaan. Okay. Okay. Okay, medyo ano, no, may maingay na yung signal ni Cheese. Hello, Cheese? Okay, maraming... Nawala pa ako? Oo, pero baka ma-compromise yung safety mo. Yun ang inaalala ko. So... sige, ako tatawag. At kasi mag-impact-cover naman ako, mga 5 kilometers. Sige. Okay. Antayin ka namin, ha? Sige. Okay. Thank you. Ayan, baka kasi ma-compromise yung kanyang safety. No, Ed? Kaya hindi na muna natin. Okay lang. So far, naintindihan mo doon sa mga nabanggit niya? Kasi ako, I was attending to the call. So, correct yung yung sinabi niya na i-establish ang time and date ng nakuha yon. And then importante rin yun kung anong direction yon. So para malaman mo kung it's whether it is sunrise or sunset. So kung it is sunrise, it's eastward. Kung sunset, it's westward. So I presume na sunrise itong nakuha itong picture na ito. So if it's sunrise, it's eastward, no? Yung direction ng kung titingnan mo yung tawag natin yung ISS tracker na ipakita sa iyo ang ruta, ang orbital path ng ISS. It would be in the direction, or it would be on an eastward direction. So towards the east ng Philippines. So if you're looking from Bicol, it will be towards the east. Towards the east, no? Towards the east. So, and that is what is indicated kung titingnan mo naman yung ISS tracker. That's right. Ang isa sa mga indication diyan, I think yung isang indication diyan is that if it is moving in a straight line without any deviation, the possibility of it being a satellite, especially if it is confirmed that there is a satellite passing overhead or in a line of sight, the possibility if it is high, the satellite nga yan. Ang sa akin, the indication, yung I recall, if I recall yung nandun tayo sa Ciudad Verdadero, nakita namin tatlo, kasama nating sa UFOSP doon. It was moving straight line, pero nung dumating yung bandang bago it will hit a cloud, it broke up into 3 different colors. Okay. So it is indication na hindi yun satellite ang nakita namin. Well, it was moving on I think it was moving on a south to north direction, from the south to the north. Pero yung at the towards the end of the northerly direction, may clouds doon. Before na mataguan siya sa clouds, nag-break up siya into 3 lights. So, para sa akin, that was an indication that it was not a natural something that expected, no? Pero okay, na-offline ako kanina. Sorry, sir. Yeah, no problem, Jason. So, ikaw, nung unang impression mo naman, siyempre si Ed, binasi nga niya dun sa ISS tracker yung kanyang observation. After we discussed it, tinignan nga niya kasi natimbrehan ko na siya tungkol dito, no? So, ikaw naman, ano ang honest observation mo regarding this one? Ako po, sir. Ako na? Yeah, ikaw Jason, no? Well, although
without the information on ISS, without it, kumbaga, clouding my mind, I would think it's still a UFO talaga. Mm-hmm. Lalong-lalo na kasi although I've not been into UFO talaga, Sir Anton, kumbaga hindi talaga ako naging mapagbantay sa detalyeng yan. Mm-hmm. Pero meron akong mga kakilala kasi dito sa area na mga kumbaga masasabi nating mapagkakatiwalaan na nagkukwento sa akin tungkol sa mga sightings. So ako ang una kong naisip, this could be one of them. This could be one of them. So although nakita nga ako na tungkol sa ISS. So syempre I had to consider it also. But deep in my heart, I was thinking na, and I'm still thinking na it could be it. Kasi meron naman talagang mga kakilala ako na mga highly educated din naman ng mga tao, malalim din naman mag-isip, hindi naman basta-basta mag-conclude, na may nakikitang sightings sa area talaga, kahit noon pa. Pero as a matter of fact, during the time when I was still organizing regular poetry events dito sa locality, my bandmate, yung bassist namin, was a law student at the time, 4th year. And he went here sa bahay, alanganin na oras, just to tell me na may nakita siya. And he described it to me, sinulat pa niya, drawing pa niya. Talaga. And sabi niya, matagal niya daw yung pinag-iisipan na kung talaga bang ganun yun. At saka nakapag-decide siya na kailangan niya yung kwento. So, pinento. Sabi ko, it could be it. Kasi lalong-lalo na yung Mount Isarog area ay naman talaga, kumbaga highly charged na mountain. Para Mount Manahaw, parang ganun. So, could be it. Ang Mount Isarog ba makakategorize ba yung dormant volcano? Hindi naman. Parang ganun, sir, kasi yan matubig yan, maraming tubig ang Mount Isarog. And yung last ng eruption yan, a long time ago pa. Sobrang tagal na. Dormant. Parang yan yung Mount Asog, na dormant din naman. Sobrang violent yung eruption ng Mount Asog, na nasira nga yung profile ng bundok na yan. But because of the presence of Mount Mayon, yung mga ibang mountain dito sa area, yung mga ibang volcano, hindi na naging active. Kasi napupunta doon sa Mount Mayon yung release ng yung pressure. Yeah. Parang ganun nga po. Yung explanation ng madalas taga Philbox dati. Okay, mayroong comment dito si Chito Arcilia. Sabi niya, parang di ako convinced na ISS yan. I saw ISS pass by in Southeast Asia and Central America. Isa lang ang karakteristik niyan, especially during dusk or dawn. It's just like a shining star that moves in a constant speed and direction too high para magkaroon ng ganyang image sa picture. Would you know? Okay. Sir Anton, by the way, may kausap din ako kanina na martial artist na into ancient aliens kanina lang. Ang una niyang nasabi, when I said, pakicheck nga to, kuya, sabi ko. Itong pinost ko, etc., sabi ko. And sabi kasi baka ISS. Sabi niya, ang una niyang sinabi, posible ng ISS kasi makinang yun Makinang. Yun ang sabi niya. Yung picture hindi naman makinang hindi naman makinang, hindi siya makinang. Hindi siya makinang. Hindi, wala siyang ilaw, Sabi nga ni Jojo dati, kung satellite mailaw. Parang gano'n, yun ang... Anyway. Mind-boggling ito. Although na yung ISS tracker would say so, would suggest so, hindi naman din natin siya inaalis na fully pa sa ngayon na ganun nga. Kasi posibleng sumabay din ito. Kasi ano bang sabi ni Jojo, mabilis ba yung biyahe nito, yung movement niya, or yung pattern ng kanyang movement in a more regular o predictable path, movement, or hindi? Erratic siya, unpredictable. Ano niya doon?
May Apparently, Sir Anton, Sir Ed, hindi rin talaga napansin muna ni Brother Jojo yung image, yung spot. Hindi niya talaga napansin. Sa basa ko pa. Until nag-zoom nga siya. Nung nag-zoom siya, tiningnan niya yung mga series of shots. Ang nasabi niya lang is that it was moving. Hindi ko lang mag-gather kung straight line or kung anong klaseng movement yung na-observe niya. But it was moving. Kasi siguro dahil sa slides, nakita niya na gumalaw nga naman. May cloud formation kasi dun sa picture. Ano to, no? Yung magdapit hapon na ito, no? Sunset, opo. Sunset. Dapit hapon na. Medyo pati ang natin ngayon, madaling magdilim ngayon. Kung sunset yan, probably that is not an ISS. Bakit? Westward. Ang sunset kasi is westward. Papuntang direksyon. Kung titingin mo sunset, papuntang China ang direksyon mo doon. Pasok. Towards papasok ng Pilipinas ang tingin mo. Pero kung patingin mo papuntang dagat, Pacific Ocean, that's eastward. So ano bang nakalagay dun sa sa ISS tracker na memorize mo ba yun? ISS pa yun, eastward yun. It's located in the middle of the Pacific. Track niya. So basically you will see it probably at an angle of 45 degrees. Diba? From where you are looking at. If you're looking over kasi yung ang clear sight mo is actually diretso over the ocean. It's very clear, di ba? Pero yun, is an angle of around 45. Medyo nakataas yun. Sige. Sabi naman ni Willie Aragon, it's definitely an ISS traveling 256 miles. Siguro na-check niya na yung kanyang datos. Solar panels reflected with sun. So it makes it around. That's why it's spherical. Yun, kaya doon naging spherical. Okay. And probably mayroon din na-catch si Cheese na mga signals coming from this object, no? And sabi ko nga kay Jojo, balikan uli niya, baka bumiyahe uli yan at makita uli niya yan bukas o ngayon. Malayo nga, Newton. Based on the track na binigay doon sa ISS tracker, palayo na siya because it's moving. Yung orbital path niya paikot-ikot yan So as it moves, pag ikot yan, palayo yan ang palayo. Babalik na naman yan. Later on. Ito yata, pwede pala nating abangan to. Pwede abangan. Totoo yan. And where it is tracking, kasi you might, ang next track niyan might be several months from now. Kasi nag-move yung orbital path niya, nag-move din And sabi nga niya sa akin ni Cheese nung exchange ng konting opinion, ito daw yata, according dun sa kanyang ginagamit na apps, papasok pa lang sa Philippine Area of Responsibility. So medyo malayo daw to. Pero pag titingnan mo, parang napakalapit. So, may parang optical illusion siguro, no? Kung gano'n. Okay. So, kaya lang, Sir Ed, Sir Anton, magiging maulan daw sa Bicol region this coming week. So, mahirap abangan yan. Magiging cloudy yung sky. That's right. That's right. There is pag cloudy, hindi mo makita yan ulit. Well, that's pero somehow... meron akong comment in general terms. Sige, go ahead. Go on. Ang pagsabihin kasi natin UFO, automatically it connotes extraterrestrial yung parang implanted din sa utak natin pag sabihin natin UFO, it is extraterrestrial. But in reality, the reason that the initial use is UFO because it is an unidentified flying object.
Once you identify what it is, it's no longer unidentified. It's identified. Correct. ownership. Identified na. Oo, ownership. Diba? Identified mo na. Ikaw, Jason, as a literary writer, ano ang connotation ng UFO sa base dun sa mga semantics sa arrangement ng ano? Yun nga, malinaw naman po, di ba? Talagang it's a flying object na no one can actually figure out what it is. So, unidentified yun. it's unusual, and etc. It's different. Halimbawa, yung isang friend ko na law student, ang description niya nung kanyang nakitang flying object was, sabi niya, hindi daw airplane kasi kung gumalaw, hindi straight line. Parang biglang kakanan, biglang aatras, bilis-bilis. Sabi niya. So, hindi mo naman kung ano yun. Pero even if it's not, tama nga si Sir Ed, even if it's not really ET, kahit siya a craft na galing sa Earth, ano pa rin yun, UFO, pag hindi natin ma-identify talaga kung ano yun. That's what I'm trying to say. Kasi alam natin sa space program ngayon, Jason, yung space program na nire-report, makikita mo, ma-view mo sa YouTube, meron ngang mga Earth-made or made on Earth flying objects na hindi naman classified siya. So, hindi natin alam talaga kung it's not known. It's not known by the general public. So, if it's flying around, experimenting or testing themselves in flying formation or whatever it is, at saka hindi mo alam ano yun, pareho niyan, yung TR-3B, yung triangle na palaging nami-mention, na US built daw yan, by Lockheed or by isang industrial military complex na yon. Sa atin, at this point in time, it is still unknown. So, unidentified flying object yan. It might, pero it's still made on Earth. Earthbound. Earth-made siya. Diba, si Tesla, nakapag-conceive na talaga siya ng parang saucer type aircraft. Ni Tesla dati. Ang problema yung kanyang prototype, yung kanyang design, tinesting. ginawan ng craft na gaya nun. At that time kasi, nung ginawa niya yun, hindi pa open yung isip ng mga tao. Ngayon, wow, pwede pala. Pwede, Okay. As early as, yun nga, mid-2000 when YouTube started posting mga creators videos. Meron nga nag-post yan ng mga deep space structures. Before the idea of a space program was discussed or became a general topic of interest. So, a lot of things up there in the skies we do not know. So, if we do not know, then unidentified. If we know a little, could be identifiable. Okay. May katanungan dito, may comments dyan, May visual reference naman ng ISS. Makikita, binivolt, makikita natin kung kaparehas ng nasa photo. Pero bakit nga may detail? Dapat kasi shining dot nga yan when viewed from the Earth. May detail nga, may pakpak, pero yung pakpak niya parang 4 yata, Volt? Kung ma-obserbahan mo, parang 4 yung pakpak niya. Pero kung tingnan mo yung ISS na mga picture, meron nga 4 wings. 4 na solar panel. 4 ba yung pakpak niya? Basta there are several solar panels that extended outwards. Yung solar panel, tama si Volt dyan.
May visual reference naman, pero hindi nagmamatch din sa visual reference na common expectation natin pag YSS. Paano yung may magnifying lens, yung tingnan mo yung zoom image, malabo na yung mata ko pero parang nakikita ko sa zoom image, ang reflected light is yung may forma na square. Pero sa gitna, there is a vacant space na itim, di ba? So, yung panel is the one reflecting. Pero yung in between the two panel, dark space yan. I-try natin i-zoom in. Kung ma-retrieve ko siya dito, ito-try kong i-zoom. Hindi na siguro, wala pala ako ditong file dito sa laptop na to. Anyway, okay, so let's read more comments. Otherwise, we can ask Jason sa mga ibang endeavors niya. So, Jason, nag-ano ka pa ba ngayon na sumusulat ka pa rin ba? Yeah, sige pa naman ang pagsusulat ko. Di ko pa naman binibitawan. Ako kasi yung type na may schedule kasi ko, Sir Ed, Sir Anton. May schedule na sumulat. And kasama na rin yun sa tao natin, sa disiplina ng manunulat na natututuhan yan sa simula pa lang, sa maagang stage pa lang. So, patuloy pa naman. Although, ang isusulat ko ngayon ay kadalasan tungkol sa research ko sa field on Filipino martial arts and Bicol blade culture. Or yung mga local or indigenous swords and knives and bolos. So yun pala yung sulat lately. So yung Jason, yun ang interest mo ngayon, yung mga martial, ano ba yung tawag yan? Martial weapons. Parang ganoon na nga po. Before my research, I'm a writer of literary stuff din naman, creative writing sa poetry, fiction, play, drama. Minsan nga nag-direct din ako dati. Yung latest na play na sinulat ko 2014 pa na stage dito sa Bicol, sa Ateneo Dinaga. But then I also write essays kasi, mga research-based articles. And coming from research on indigenous poetics, yun bang paraan ng pagtula na masasabi nating atin Filipino o kaya Bicol, halimbawa kasi tumutok ako sa Bicol. Yun ang sinulat ko. Part of literary criticism. May libro kong nailabas dati through the government sa National Commission for Culture and the Arts, yung librong Pagsasatubuanan, Poetikang Bicol nun. Nakatutok yun doon. Ano ba kasi yung Pilipino at least? Ano ba talaga yung Bicolano at least sa pagtulaman lang? Sa panulaan man lamang. Kasi marami ng layers of influence and meaning ang Pinoy. Marami kasi tayong dapat i-consider. Nasakop tayo ng matagal, maraming mga nangyari sa ating kasaysayan. Isa sa mga, di ba, may mga nagsasabi na dito sa pinag-uusapan namin sa Wealth of the Nation, paboritong palabasin na the Philippines is the land of Ophir, di ba? Pero isa sa mga aking haka-haka lang, posible na yung Tower of Babel dito rin. No? Kasi di ba, yung sabi ng Diyos nung nagalit ng Diyos, kayo, magkakaroon ng pagkakalito-lito. Hindi na kayo magkakaisa sa language. I will break your language into various dialects. Yeah. Yes, sir, Anton. Very true yan sa case ng Pilipinas talaga. Ilang dialects ba meron tayo? Kung marirecall mo. Marami. Ha? Marami. Kasi sir, language, iba pa sa dialect. Iba pa yung language, iba pa yung... 7 major languages. Okay. And then may mga dialect pa. So talagang marami. Marami ang salita sa Pilipinas. Baka na dito yung Tower of Babel. Baka yung Mount Banawi, nandun yung, imbes na rice terraces, ginawang Tower of Babel,
Pero kaya pinag-ahiwa-hiwalay tayo at hindi tayo nagkakaintindihan, pupunta ka lang sa kabilang bayan, iba na salita. So, Iba na. So ano nga bang Pilipino? Bakit tayo may Bicolano, may Bisaya, may Kapampangan, may Pangasinan, may Panggalato? Ano mo dyan? Base dun sa martial arts, halimbawa, dun sa mga blades. What does a blade tell you about a culture, specific culture, indigenous culture that is different or familiar or similar to others? Siyempre po, ang isang blade may particular profile. May particular profile yung isang blade. Tapos, yung profile na yun, influenced or shaped by the historical upheavals doon sa lugar. Masasabi rin naman natin kung saan galing yun or paano nagbago yun. For example, yung Bicol Minasbad. Ang Bicol Minasbad kasi, ang Bicol kasi talaga, during the Spanish era, many historians would say, including Dr. Danny Herona, which is a renowned Bicolano historian, na considered Visayas, at least sa perspective ng mga Espanyol. Kaya yung Bicol blades, isa sa mga napansin ko nga, ay may semblance sa Visayan blades. May semblance, lalong-lalo na sa hilt yung kanyang hawakan. Yung mga ukit, may mga ukit sa hawakan sa puluhan. Halimbawa yung tenegre na ukit. Yung tenegre kasi isa Visayan hilt. Tapos may version din naman yan ng mga Bicolano, tenegre. Isang klase din naman ng hilt. Pero syempre ibang-iba doon sa Visayan. So halimbawa yan, yung mga Bicolano kasi according to history, Bicol was populated by people coming from the south. So hindi talaga malayo na influence talaga ang Bicol ng south. Dito sa Iloilo, meron silang ganun. Weapons capital ng Iloilo, yung manufacturing din ng mga blades. Badyangan yata ang town na yan. So siguro maganda kung makapunta ka rito at mapasyalan mo para ma-check natin yung similarity. At nabanggit mo nga pala na influensya ng mga upheavals din sa community. Ganun ba yun? Halimbawa nga po yung Minasbad. Yung Minasbad kasi is considered as an indigenous or native Bicol blade na hindi mo mahanap nga sa ibang lugar. And siyempre may profile naman siya na nababagay sa Bicol. For example, yung abaca trade kasi ay napakayabong nung panahon ng Espanyol dito sa Bicol. Kaya yung profile naman nung ultimate Bicol blade na sinasabi ng Minasbad ay bagay na bagay, angkop na angkop sa gamit nito sa abaca trade, sa abaca. Tapos halimbawa, Sir Anton, yung native nito ay wala namang handguard, wala naman talagang tinatawag na sagang. Tawag kasi namin sa handguard locally is sagang, or meaning block or shield, sagang. That's the same word sa Bisaya. Spanish influence, siguro no Moro raids. Naku, mag-ingat din tayo sa paggagamit ng salitang Moro kasi parang, di ba, mga Moro brothers natin, mga Muslim brothers natin, hindi naman lahat kasi involved doon sa raids. Yung mga raiders coming from the Muslim areas, noong mga time na yun, some tribes, attack ng attack. So, ang nangyari, parang kinailangan na magkaroon ng upgrade sa sword. So, nilagyan ng handguard na tinatawag naming D-shaped, or anong tawag dito sa handguard namin? Yung tinatawag na shell type na actually very very European ang design niya. So yung upheavals ng historical upheaval nagre-reflect din sa blade. Ano yung magiging itsura niya. Ganun po. So Ed, ikaw meron kang samurai diyan. Bumili ka pa yata ng samurai. Samurai. Meron akong yung bolo. I have a bolo from Bicol. Yung halos dulo. Saan po galing, Sir Ed, sa Bicol? I don't know because it was a Bicol. Actually, I bought it here sa Mega Mall. There was a Bicol show.
ng mga products from Bicol. More likely yung tobacco. I saw that yung may isang stall doon na that was selling mga bladed weapons. Bumili ako ng isang ano man tawag nun? Parang palakol yun eh. Sundan. Sa palakol dito is yung malapad yung short siya pero malapad yung it's different from the Visayan Pisau. Oh, definitely it's different from what I've seen in the Visayan. But anyway, yung totoo yun, yung bladed weapons are part of our history. So anong relation natin, Tony, doon sa the bladed weapons at the UFO? Wala na. We're leaving that issue. Hindi na tumawag siya. Hindi ko po sure kasi parang meron din namang di ba, mga lalo sa ibang lugar, yung bang depiction ng mga alien tapos mga bladed items. Meron po di ba? Mga ukit sa wall, parang gano'n. Well, wala na kasi we have departed with we have departed the topic. Tapos natin na resolve yun. So we're focusing on Jason's unusual endeavors yung mga tinatawag natin. Alam mo sa Mindanao, meron ding yung pinuti. Ang tawag din pinuti, yung long bladed bolo. Opo, pinuti. Pinuti, oh. Pero as far as I know, meron din namang Visayan pinuti. Pero I think may Mindanao din naman. May mas expert kasi diyan si Randy Salazar. Mm-hmm. Si Randy Salazar, Cebuano, Bicolano, Cebuano collector. And siya parang nag-record niya yung mga iba't ibang klaseng bolos sa lugar na yan. Maganda yung, have you not, mayroon tanong pala ako before I forget it. Hindi kayo, are you not going to sort out all your findings nitong Philippine bladed weapons of the different regions and then have it published? Actually, Sir Ed, may mga libro ng ganyan may mga libro ng somehow nag-start na mag-sort niyan. Pero recently kasi with my conversations with recent contemporary blade aficionados, may mga bagay doon na dapat ayusin pa ata or i-sort or i-correct. Kasi yung gumawa po kasi noon ay iba naman yung kanila talagang expertise. Halimbawa, anthropology, tapos napasama lang yung blade culture. Correct. And napasama lang. Or foreigners, medyo hindi nila masyadong na tutukan. Although arguably, many foreigners are knowledgeable naman sa local Philippine blades. Dahil po, marami po sa ating mga genuine and antique swords and bolos are not here in the Philippines but abroad. Halimbawa sa Spain and sa US na yung World War II kasi naging bring home item yung ilan nating mga samples. Especially during samples. Jason, during the Philippine-American War. Isa pa yun po. Opo. Marami kasing na actually po, nakakalungkot din. Pero maraming mga na-wipe out na Muslim contingent nung gera na yun. Tapos, syempre, kinuha yung mga weapons nila. Yes, correct. And the bladed weapons that I often see in the US is yung Chris. Chris. Opo, very, very popular. Our history of bladed weapons is very rich other than those found in the southern Philippines. Pero yung nakakita ka ng Chris, very intimidating yun, nakakatakot. Because yung ang source yan is Malaysian yan. Pero may kasama na dun yung Saywar dun, Inimagine mo, pag natusok ako niyan, tapos pag hinila, warat-warat talaga yung organ. Actually po, ang nababasa ko kasi tungkol sa Chris, in one account,
yung wavy ano niya blade, it's actually depicting fire. Kasi parang ano siya parang buga ng dragon, parang gano'n. But wala in one account. Pero hindi ba ito meant to cast some fear, yung parang advance na patakot yung mga kalaban na maisipin nga kapag ito'y itinarak sa katawan actually pag binuno? Ganun yung Anton. Kasi yung mga fighting blades sa tinatawag, mga fighting blades or swords or ball, iba talaga sa mga farm tools or bolos. Halimbawa, ang layo-layo naman talaga. Tingnan mo naman yung ordinary bolo natin sa farm. Itabi mo sa Chris. Iba talaga yung Chris. By the way po pala, yung mahabang sword na tinatawag natin Chris, ang tawag po doon talaga ay kalis. Kalis. Yun pong short na ganun, short version nun, Chris, yun ang Chris. Okay. Yung ganun po pala yun. Actually, recently ko lang nalaman. I don't know if this is a wrong notion, pero yung aking perception, yung tinatakutan ng mga US noon, kasi napuputol yung krag. They were using the rifles, yung krag. Pero yung banatan sila ng yung isang, ano ba yan, yung barong. Yung barong na, it's a long, broad, heavy sword na ginagamit noon. Yun ang inaatake nila. Tapos talagang putol ang rifle niyan pag tatamaan. Kaya takot talaga sila noon. Yung barong yan to, ang tawag. Yung ano yan paborito ng mga tausog. Barong. Correct. Like, parang dahon po siya parang dahon na maano siya broad. Broad at talagang pag i-chop mo talagang effective. Kaya nga po sinasabi yung 19 all the way. Yung barrel, yung Colt 45 was actually invented and manufactured to be used in southern Philippines, in Mindanao, because of our gallant and really brave Moro fighters. Pero yung art of forgery ba tawag yan? Tama ba ako doon? Forging. Art of forgery. Art of forging. Anong masasabi natin dito? Compared dun sa, siyempre meron din sa Japanese, yung sabi, unbreakable sword. Meron din mga Chinese swordsmith o tawag yan, steelsmith o whatever. Dito sa paano makukompare mo naman yung art na yan? Yung na-perfect ba nila? Na itong ginagawa nila ay talagang masasabi mong matitibay o na umaasa lang sila sa mulye? Opo, yung sinasabing mulye. Mulye. Yun ang sasakyan at yun na lang ini-improvise nila. Way back then, wala pa namang mulye. So, kailangan i-forge nila yun. At anong pagkakaiba noon sa mga swords ngayon? Pwede ako mag-comment yan. Noon, iron ore. Yes. Iron ore, talagang ini-extract nila yung iron. Tsaka noon, very possible na iba't ibang klaseng iron ang mapasama sa isang sword lang. Unlike now kasi mulye, more or less the same type of steel. Bawa 5160 carbon steel sa mulye. Pero noon, it's very possible na yung isang sword lang, may iba-ibang klaseng iron type or steel type. Kasi nga, galing siya sa bato, sa iron ore na may bakal. And connected sa Wealth of the Nations, maraming nagsasabi na talaga nasa dugo ng Pinoy ang industry, metallurgy. Ano kaya ibig sabihin nun? Ano kaya yung past ng Pinoy? Ano kaya yung great past ng Pinoy? Bakit marunong at matalino sa mga blades? Kasi pag sinabi kasi sige. May comment ako. I mean, papasok kasi na-mention mo and I used to work with a metallurgical company. The iron, there is a high source there used to be a high source, but I think it's still around.
in the Bicol area. That's where the Philippine iron mines used to be located, somewhere in Bicol. And the source is the iron sands, yung buhangin na iron, high iron content. Yun ang ginagamit to make the metals of the blades. Another good place na maraming iron is Zambales noon, yung Pangasinan area. Zambales, Pangasinan. Pala. Oo. So where you pala iron ore, sa part na yan. mga part na yan, may mga bladed weapon sigurado doon. And remember, Yung mga pagkasing mahusay sila. and remember that Philippines is a melting pot of different cultures. So Chinese influence yan. The Indian is also good in mythology sa weapons. And then that is moving up. Then yung Middle East, yung mga Arabo. Yung mga, sabi ni Jason, yung may nakilala siyang taga Pozo Rubio, Pangasinan, magaling din daw gumawa. Correct. I agree. Yung mga Batanggenyo. Balisong. Ha? Yung mga balisong. So ano, sabi mo kasi, yung mga pinagagamitan. So yung balisong, anong sa tingin mo ang history nun? Yung ano po kasi yung balisong, Sir Anton, Sir Ed, ano it's actually a European design. Marami nakakalimot. It's actually a European design. I think a French design. I may be wrong, pero European siya. And then we were able to, how Filipinos are. We are very good in appropriating culture. And we're able to make it our own. Kaya ganun. Kaya nagkaroon tayo ng balisong na tinatawag na galing sa salitang baling sungay. Yan. Balisong is baling sungay pala. Yung ano po kasi yung nakalagay, di ba? Yung nandun sa handle niya. Ano yun sungay yun ng usay. Sungay ng usa. Tapos may brass or bronze part. Very interesting. Kaya baling sungay. Yeah, yung design natin na yan, yung sa Batangas, ay atin naman po talaga yan. Yung may sungay, yung may tawag nito, may sungay ng usa. Iba naman po kasi yung European na butterfly knife. Pero yung construction niya, yung design ng blade, talaga parang hango na dun sa European models. Ganun. Opo, may mga dinagdag na mga modification yung Pinoy. At saka yung isang fascinating dito, Sir Anton, Sir Ed, is yung paggamit natin. Doon sa blade na yun. Naku, ang husay ng mga, siguro nakapapanood natin yan sa pelikula. Kahit naman sa mga demonstration ng mga martial arts experts. Ang mahusay maraming mahusay na Pinoy gumamit ng butterfly knife, ng balisong. Di ba yung pag-flip nun? Flipping? Ako talent din yun talaga. Nung bata pa ako, si Pares ba yan? Tinuruan ako niya magagaganon, natutunan ko rin yan. Dapat yung pagkatatama dun sa balat mo, hindi yung sharp edge, kundi yung dun sa ulo. Yung blunt edge. Yung blunt edge, para pagka ganun. Yung tawag natin yung sa blunt edge, yung spine. Yung spine. Well, tama yung sinabi ni Kuya Ed na siguro dapat magkaroon kayo ng makabudgetan yan. Ed, budgetan mo yan, Ed, pag lumabas yung Wealth of the Nation. Sa Wealth of the Nation. Babudgetan natin yan, compilation ng pag-aaral ng mga bladed weapons at yung historical aspects niya, yung cultural aspect niyan. Maganda yan. Very educational. Wala pa bang ganyang publication so far, Jason? Meron naman po sa CCP Encyclopedia na kasama po siya. Pero hindi siya exclusively for blades. Recently po kasi pinublish ulit yung CCP Encyclopedia of the Arts. May portion po doon na sa ang tawag natin dito, handicraft yun.
May portion na tungkol sa mga Philippine blades. Pero maganda yun kasi yung fino-focus mo, talagang babadgetan ni Edja kapag lumabas yung Wealth of the Nation. Ha? Akin naman po kasi Sir Ed, Sir Anton, Sir Tony, sa Bicol Blades muna ako nag-start dahil napaka-rare po kasi ng minasbad. Yung minasbad na Bicol Blade, sobrang rare nun. Mas sikat talaga yung halimbawa yung Kalis, Tausog Kalis, ganyan. Yung Zanzibar ng Leyte. Yung minasbad parang hindi siya masyadong tawag nito. Hindi siya masyadong popular. Prominent. Parang ganun. Pero anong pagkakaiba naman ng minasbad kaysa dun sa ibang uri ng sword? Yung minasbad po, yung kanyang profile, yung rounded tip niya. Yun ang kanyang kaibahan. Maraming nagtataka, bakit ganun siya? Ba't ganyan ang design niyan? Ba't ngayon lang ako nakakita na ganyang sword na yung dulo niya ay rounded, hindi pointed. Or yun naman po sa minasbad. So anong rational nun? Marami pong nagsasabi na researchers na yun daw po ay dala ng mga pagbabawal ng mga Espanyol. Pero hindi ako naniniwala doon. Sa pagbabawal daw kasi yung pointed tip parang masyadong intimidating. So, yung rounded tip na lang, parang pinagbawal daw. Kasama ng mga tinatawag na weapons ban noon. Weapons ban, saka yung pagbabawal ng practice ng arnis or kali. Some people say na wala namang weapons ban. Talaga nangyari. Pero hindi ako naniniwala doon. Parang talaga, really, the most effective profile for a blade na ginagamit sa farming ng tawag noon ng abaka. Hindi, ikaw nasubukan mo naman yata yung minasbad, di ba? Ako po. So anong handling noon? Tapos yung capacity to do harm against... Opo. Ang minasbad kasi sa chopper, Sir Anton, Sir Ed. Admired talaga siya bilang chopper. So pag sinabi mo chopper... Hindi talaga siya ginagamit sa pag-stab masyado. Although may talim yun sa dulo. Pero pang-cut talaga siya. Kaya nga, napaka-formidable niya kasi chameleon po kasi siya, chameleon blade. It could be used in the farm. Pag nakikita mo sa farm, parang wala lang. Pero yun pala, may version pala nun na talagang fighting blade. Parang labaha pala yung dulo niyan. Labaha. Parang gano'n na nga po. Kaya lang yung labaha, mas mas flat. Yun kasing rounded, yung minasbad. So pag kung gagamit ka po kasi ng isang bolo, Philippine bolo or Philippine sword or blade, yung martial arts mo o Filipino martial arts style mo, yung magdedepende doon sa bolo na yun. So halimbawa, yung minasbad, yung tinatawag na Cimarron Arnis, yung Cimarron Arnis, yung mga Cimarrones po kasi mga warrior tribal swordsman Bicol. Yan ang gamit nila. Yung minasbad. Kaya yung style nila is chopping. One technique that they used also was yung pagbablind ng opponent. I-stab nila yung rounded tip ng minasbad sa lupa. Tapos yun, papatalsikin yung lupa sa mata ng kalaban. Na hindi po magagawa yun sa pointed blade. Ayun, parang that's one technique kasi ng mga Cimarrones. Yun po. Interesting. Tsaka sabi mo chopper, siguro mas madaling paikutin yun kaysa dun sa pointed or sharp or pointed yung dulo. Kasi ganun na. Slashing motion. Yun yan ginagawa doon. Slashing motion. Kulang yung kanyang kasi siya deficient siya sa thrust deficient. So but then again, there are Bicol blade designs na saber type na medyo mas matalim-talim yung dulo. For example, kasi yung Bicol lang, masyado talagang marunong talaga yung pre-Hispanic Bicol sa Warcraft. Isa pa po yun sa ating Wealth of the Nation. Yung tawag doon, yung Warcraft ng mga Pilipino. Knowledge sa metalcraft. Yeah. Kaya meron talagang sinasabing past din. Yung hindi ba sinasabi ng iba, Sir Anton, Sir Ed, na yung Lemuria, ganyan, Pilipinas. Makikita pa may carry over .
pagkausap ko po yung mga panday, yung mga panday na native, yung mga nasa bundok, hindi naman nag-aral ng metallurgy yan eh. Pero ang tali-talino nila tungkol sa bakal. Saan nila natutuhan yun? Tapos they're saying na, alam nyo ba na yung bolong ginagawa namin? Ano yan? Sabi niya, kailangan yan ng lipunan, kailangan yan ng civilization. Kung wala yan, hindi magpo-forward ang civilization. Which I agree. Because? Ano po? Hindi po ba galing sa caveman? Mga caveman, mga bato mo na ginagamit nila. Tapos metal age, panggawa ng bahay, panggawa ng... mga builders. Kailangan talaga yung bolo. Sa mga bayan-bayan nga, yung mga liblib na lugar, bawat tatang may sukbit-sukbit na ganyan, di ba? Everyday carry. Oo, everyday carry nila yan. Uniform nila. Ngayon nga po, Sir Anton, Sir Ed, di ba elections weapons ban? Kasama pala yung mga ganyan, mga bladed items na pinagbabawal. Pero sa batas naman, nakalagay doon na parang gaya rin naman yung weapons ban regulation ng COMELEC sa BP6. Pagka part of your livelihood or part of your, for a legal purpose, okay lang naman. So siguro yung mga farmers, di naman huhuliin kung may daladalang bolo. Sana sa mga kaibigan natin police, wag naman. Yung mga farmers kasi talagang dinadala nila sa syudad. Dito nga sa Bicol. Dala-dala nila yan sa syudad. Harmless naman yung mga farmers. Dala talaga nila, ayaw nilang iwan. Nakakatakot din naman. May makasabay ka sa bus na may dalang ganyan. Ganun nga po. Pero sobrang babait naman kasi ng mga farmer talaga. Di naman. Okay. Pero nakakatakot nga lang, bit-bit nila yun. Pero sana hindi naman ulitin. Lalo na pag urban boy ka, hindi medyo nailang ka. Well, Ed, anong may tatanong mo? May kakaragdagan kang katanungan kay Jason o in reaction? Natutuwa ako na at least si Jason, ganun rin pala, may interest sa blade. Alam mo na ako, Tony, may interest din ako sa bladed weapons. As a collection or as a hobby, as an interest. So, pwede na kami mag-konsulta ni Yes. Kita, sir. Meron dito pala nakatago sa kaliwa kong cabinet ang aking bolo eh. Itong tanggol bolo ko nasa ilalim ng lamesa. Oy, binabati ko pala si Albert Landicho, ha? Si Coach, voice coach Albert Landicho. Kasi mga politiko na gusto magpagawa ng jingle, nandiyan lang po si Albert Landicho, ang dating tawag ng tanghalan champion. Well, Jason, marami pa tayong mga interesting topics na pwedeng pag-usapan, particular na may kinalaman sa anthropology. Dahil may nagre-request dito, kung sa susunod na, pwede natin mapag-usapan yung Legend of the Giants dito sa Pilipinas. Wow. Meron ka bang research niyan? Nasa mga literary works na maaaring magbigay ng clue na... Sa Bicol, po kasi, oral tradition, may mga giant naman talaga. Mga higante. Higante, malaking dakulang tao. Mga giants. Sa Bicol oral tradition, meron din yung kapingis, yung unglo. Malalaking malalaking entity. So, you also call pala yung giant, Jason, you also call the giant as dako tao. Dakulang tao. Dako. Because that's also the Visayan word for big. Dako. Dako. Yun talaga, connected talaga yung Bicol sa Visayas. Okay. Sige, Jason, at late na, kaya maraming salamat sa iyong pagsali, pero one of these days, gagawa tayo ng topic at mayaman ka sa kaalaman. Mga interesting. Salamat. Interesting yung mga nire-research mo. Kaya kapag nagramunga itong Wealth of the Nation natin, may budget ka. Wow. Sige po. Dodokumentahin mo yan, buong Pilipinas. Yung mga bladed weapons, relationship, yung mga upheavals na na-experience sa lugar at yung proper use o improper use, whatever, maganda yan. At yung mga makakuhatan na tayo ng mga materials na yung mga antigo, ay kung saan nila yan kinuhang iron, anong mga composition yan, para hindi lang tayo umasa sa tinatawag na, anong tawag nun? Yung muling bakal ng gas at galing sa sasakyan sa surplus sa Japan. Kahit po yung mga muling mga bago ngayon, hindi na rin po maganda.
Hindi na rin. Preferred pa rin ng mga panday yung mulyang 1950s, 40s, 60s. Yun, luma. Luma yung gusto rin nila. Okay. Jason, bago tayo magpaalam, baka may mga message kang gustong ipaabot? Marami pong mga di pa natin maintindihan sa ating mundo, sa buhay at sa kalawakan. Nung bata pa ako, ang sabi ng mga science teachers, kung magkakaroon man ng buhay sa ibang planeta, very remote yun. Sa tatlong planeta lang pwede. Pero ngayon, iba na. Your telescope lang, maraming nakikita ng mga habitable planets. Yun ay napakalaking eye-opener sa lahat para maging bukas ang ating isip. At saka sabi nga ng isang source dati ni Jaime Licauco, si Sir Jaime Licauco, na parang mayroon siyang medium na nagsalita, na alien daw yung nagsasalita. Very important yung mind. Kasi sabi doon ng isang alien, kung alien man talaga yun, sabi niya, I was able to travel here in your planet via the mind. Sabi niya, via the mind. Ano kaya ibig sabihin? So very important siguro yung pagiging bukas ng isip at saka pagpapataas ng mental vibration. Ganun. Yeah. Open your mind. Good vibes. That's right. Meditation. Ganun po. Okay. Sige, thank you Jason, at hanggang sa susunod na topic na ating pag-uusapan dito sa Alien Talk. Maraming salamat. Maraming salamat po. Ayun, Ed. Siyempre, hindi na nakahabol yung ating si Cheese para mabigyan niya tayo ng kanyang pahayag tungkol dun sa ISS na yun na nakunan. Ayon sa kanya, siyempre, ISS. Dahil nga siya nasa biyahe, ayaw naman natin makompromise yung kanyang safety. Ay mga pahabol, si Kuhuji, siya pala si Marvin Lorenzo. At si Tatalino, na topic na po ba dito yung Chariots of the Gods ni Eric von Daniken? Hindi pa. Wala lang kasi makuha ang libro nun. Meron naman yatang Search and Dead, no? Yung Chariots of the Gods. Lang kita na I'll send you the PDF copy. Chariots of the Gods saka Fingerprints of the God. May Fingerprints of the God din? Yun ang kay Eric von Daniken yung Chariots of the Gods. Yung Fingerprints of the God kay Graham Hancock yun. Meron din Butter of the Gods. Yung bulalo, Butter of the Gods daw yun. Ayun. Every morning, meron ako peanut butter of the gods. Ay, nako. Okay. Good night, Tony. Good na naman tayo. Ed, good night. Oo. Bukas, baka mag-live tayo sa YouTube. Tumahan mo ako pag manood ka. May palagi yan. Walang ganitong feature din kaya pag may notice, manood ako. Sige. Pagka intindi ako. Pero yun, doon boring kasi walang ganito. Pero anyway, simula pa lang naman yan. Kasama natin yung ating mga nakasama ngayong gabi, mga nagpahayag ng kanilang, nag-PM sa atin, nag-comment. Meron tayong 50 comments, 60 reactions at high time of 35 or 40 viewers. So maraming salamat. Malaki improvement na yan, Ed, ha? Slowly. Okay, slowly but surely. Bueno, thank you so much, Ed. Good night, Ton. Good night, everybody. Good night. Okay, yan po ang naging kabuuan ng episode number 23 ng Alien Talk ngayong Enero 19, 2019. Ito ang inyong lingkod, Anton Israel, sa ngalan ng UFO Society of Philippines, o officers ng ating samahan, particular si Saldi De Leon, si Saldi Vilches, si Jolan Dicho, si Director Felino Tanyada. Kami po ay nag-iwan ng isang magandang gabi.